Pangulong Bongbong Marcos, harap-harap ang kinumpronta ang Iran. Buong mundo at kritiko, gulat. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. The Marcos administration is stepping up foreign diplomacy to secure oil supply. Malacanang confirmed that the Department of Foreign Affairs is set to meet Iranian officials this week or the next to negotiate safe passage for Philippine-bound ships through the Strait of Hormuz, a key global choke point handling about 20% of the world's oil supply. Pangulong Bongbong Marcos, kinumpronta na ang Iran. Buong mundo at mga kritiko, gulat sa tapang ng Pilipinas. Hindi na ito biro habang ang malalaking bansa ay nakakagulo kung paano ititigil ang giyera sa Middle East. Isang matapang at direktang hakbang ang ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ikinagulat ng marami. Inutusan na ng Pangulo ang DFA na harap-harapang kausapin ng Iran para sa safe passage ng mga barkong may dalang langis para sa Pilipinas. Sa gitna ng tensyon sa Strait of Hormuz, bakit ang Pilipinas ang may lakas ng loob na makipagnegosasyon ng direkta? Ito na ba ang masterstroke ni PBBM para iligtas tayo sa krisis ng langis na hindi kayang gawin ng Israel at ng United States of America? Iutos ng Pangulo sa Foreign Affairs Department ang pakikipagdialogo sa Iran. Yan po ay para ligtas na makadaan sa Strait of Hormuz ang mga barkong may kargang langis na papuntang Pilipinas. Dahil kontrolado ng Iran ang Strait of Hormuz, na kritikal na daanan ng mga inaangkat na langis mula sa mga bansa sa Middle East, iniutosan ng Pangulo sa Foreign Affairs Department na makipag-high-level discussion sa Iran para sa ligtas sa pagdaan ng mga barkong may dalang langis papuntang Pilipinas. Napag-usapan na yan sa meeting ng Uplift, ang komiting binuo para ibsan ang epekto ng krisis sa langis na pinangungunahan mismo ng Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, opisyal ng inutusan ni PBBM, si DFA Secretary Maria Teresa Lazaro na simulan ang high-level engagement sa ambasador ng Iran. Ang layunin, siguraduhin na ang mga barkong patungo sa Pilipinas ay hindi haharangin o atakihin sa loob ng Strait of Hormuz. Itong hakbang na ito ay matapos ding himukin ni Senator Sherwin Gatchalian ang gobyerno na kumilos na. Ayon po kay Secretary Tess Lazaro ng DFA, makikipag-usap po siya sa ambassador ng Iran. Most probably po ay tomorrow. Sinabi po din naman ni Secretary Tess Lazaro, maganda naman po ang relasyon natin sa bansang Iran. Matatanda ang hinigpitan ng Iran ang pagdaan sa rutang ito dahil sa mga atake sa US at Israel. Therefore, habang ang Iran ay naglulunsad ng mga retaliatory strikes sa mga bansang may US bases, ang Pilipinas ay pumagitna para sa ating sariling interes. Ginatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang DFA na makipag-usap sa Iran para ligtas sa makadaan ng mga barko ng Pilipinas sa Strait of Hormuz. Yan ay para matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng langis ng bansa sa gitna po ng giyera sa gitnang silangan. Ipinupursige ng Malacanang ang pagkakaroon ng high-level meeting sa pagitan ng Pilipinas at Iran para ligtas na makadaan ang ating mga barko sa Strait of Hormuz. Maraming kritiko ang nagsasabing sunod-sunuran ang Pilipinas sa United States. Pero ang pakikipag-usap na ito sa Iran ay nagpapatunay ng isang tunay na independent foreign policy. Habang ang ibang bansa ay naghahanda para sa giyera, ang Pilipinas ay naghahanda para sa seguridad ng ating supply chain. Kapag nakuha natin ang garantiya para sa safe passage, tayo ay magiging isa sa mga kauna-unahang bansa na makakasiguro ng taloy na langis sa gitna ng blockade. Diplomatic talks with Iran are now underway as President Marcos Jr. directs the Department of Foreign Affairs to initiate talks with the Iranian ambassador. Ayon po kay Secretary Tess Lazaro ng DFA, makikipag-usap po siya sa ambassador ng Iran. Most probably po ay tomorrow, kung hindi man po magkakaroon ng schedule tomorrow, by next week po. Therefore, ang tapang na ito ay hindi lang para sa gasolina. Ito ay para sa bawat Pilipinong maapektuhan ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Ang pagkumpronta ni PBBM sa Iran ay hindi lamang tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa buhay. Libu-libong mga Pilipinong seafarers ang dumadaan sa Strait of Hormuz araw-araw. Ang mensahe ni PBBM ay malinaw. Ang kaligtasan ng Pilipino ay hindi pwedeng maging collateral damage sa giyera ng mga higante. Tatagpo ang DBCC ngayong linggo para ibigay ang kanilang pag-aaral dito sa bagay na ito sa excise tax. Nai-release na ng DBM ang 20 bilyong piso para sa procurement ng hanggang 2 milyong bariles ng karagdagang langis. 10 araw ito nadagdag sa ating buffer stock. Sa ngayon, may 51 days tayo na supply dito sa bansa. Ang katarungan ay hindi laging nakukuha sa pamagitan ng armas. Madalas ito ay nakukuha sa pamagitan ng matalinong pakikipag-usap sa gitna ng bagyo. Ang pagiging peacemaker para sa kapakanan ng bansa ay isang hakbang na pinagpapala. Sabi sa Mateo 5 verse 9, mapapalad ang mga mapagmapayapa.
sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Ang biyaya ng ating Panginoon Diyos ay nasa mga lider na may lakas ng loob na unahin ang kapayapaan at kaligtasan ng kanilang nasasakupan. Ang awa ng ating Panginoon Hesus ang magsisilbing proteksyon sa ating mga barko at mandaragat habang isinasagawa ang negosasyong ito. Therefore, ang safe passage na ito ay hindi pabor mula sa tao, kundi pabor mula sa ating Panginoon para sa ating bansa. Kaibigan, sa gitna ng mga banta ng giyera, may gobyernong gumagalaw para sa atin. Ang gobyerno ng ating Panginoon Diyos. Siya ang tunay na Prince of Peace na kayang mabukas ng pinto kahit sa gitna ng dagat, ng gulo. Purihin ang ating Panginoon Hesus at tayo manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat na nasa langit. Idinadalangin po namin ang tagumpay ng high-level talks sa pagitan ng Pilipinas at Iran. Basbasan niyo po ang aming Pangulo at ang DFA ng karunungan at pabor. Protektahan niyo po ang aming mga seafarers at ang aming mga supply ng langis. Pero higit sa lahat, Lord, naway manatili kaming ligtas sa ilalim ng iyong mga pakpak. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, O aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin. At patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo magpatuloy.